Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jade Licuanan, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa matagal na panahon, marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang mga kwentong ito, bagamat na ipapasa ay nananatiling kwento lamang. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng himala ng poong Jesus Nazareno. Mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Para sa Rubio family, kabi-kabila ang himalang naranasan nila mula sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mula kay Anne Charmaine, Joshua at Zachary, hindi may kakailang bawat hiling nila ay napagbibigyan. Mula sa pagkakaroon ng trabaho, pagpasa sa teacher's board sa kabila ng kawalan ng sapat na review, maliwanag kay Anne Charmaine ang mga biyayang ito'y mula sa mahal na poong Jesus Nazareno. Wala pa kaming work or unemployed pa. Tapos parang iniling ko sa kanya na sana kunin na kami makakuha kami ng trabaho o sa amin na sana yun. And then ito lang po mga after po nun ng 3 days lang po. Sabi, mag-asikaso na daw po kami ng requirements namin. And then, ayun, mga kaklase ko po, 3 kami magkakasama na tuwing Friday po dito noon. Nagtatrabaho po kami sa private school. And wala po kaming review center. Yung iba po kasi namin mga classmate, nagre-review center sila. Medyo salat pa po nun sa budget. So, hindi po kami makasabay ng review center. So, self-review lang po kami. Lahat po kami nun, 3 kami na magkakaibigan ay pumasa po sa board exam. Mula sa private school ay hiniling niyang makalipat sa public school para mas malaki ang sweldo. Panahon naman ng pandemic nang ipagkaloob ang hiling niya na makilala ang magiging nobyo at ang unang requirement niya, dapat may takot ito sa Diyos. Yung sa marriage namin talaga, yung kasal namin is dapat, planado namin talaga na hindi kami magpapakasal dito dahil unexpected pregnancy po yung nangyari sa asawa ko. And then, nung time din na yun talaga, nagsisimba lang din kami nun. And marami kasi may close dito na mga staff ng Quiapo, usually sa mga taga-records. Napansin na, parang nagdadalang tao yung asawa ko. So, kahit 2 months pa lang na parang na-sense, nahuli talaga. Parang nahuli na siya. Pero nung na yun, biglang, nung umamin kami, yung parang dinigay namin yung totoong nangyayari talaga sa amin. May gusto pala nais mangyari ang Nazareno is iayusin yung landas namin at sa kanya kami umarap bilang mag-isa at maging mag-asawa kami sa tapat niya. Doon kami bilang pamilya. Kaya isang milagro yun para sa amin na dapat hindi talaga kami dito sa simbahan ng Quiapo magpapakasal. Kahit sa West lang po, kahit ganun lang. Kasi nahihiya po talaga kami kasi dahil unexpected pregnancy po yung nangyari sa asawa ko. Inalok si Anne Charmaine na magsilbi bilang lector at commentator sa Quiapo Church. Aminado siyang nag-set pa siya ng kondisyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Yung time naman po na yun, parang may pa ako medyo may question pa ako na kaya ko ba, pwede ba ako doon? Kasi parang first time po na church na magsiserve po ako, 2022 po yun. Medyo mapanghamon po ako. Ang sabi ko po sa Nazareno, magsiserve ako sa'yo kapag yung paper ko sa research ay tinanggap sa paper presentation. Sa graduate study ko po, kasi kay Masters sa Philippine Normal University. Tapos, first time ko lang po yung gawin. First time ko po yung na yun. Tapos biglang nagulat ako, nasa spam. Tawag dito, accepted po yung paper ko. Kaya parang kinilabutan ako mula-ulo. Talaga po, nasabi ko, gusto niya yata akong pag-serve sa kanya. Parang nakapag ito natanggap. Magsiserve ako sa iyo. Tinanggap po. So, simula po noon, sinabihan ko na siya na gusto kong pag-serve. Para kina Joshua at Anne Charmaine, ang pinakamalaking himala
ang kaso ng anak nilang si Zachary. Nung pumunta na po kami mismo sa may clinic po muna yon, doon po namin nalaman na pumutok na po talaga yung panubigan niya. Matagal na po. Parang ilang oras na po yung nakalipas. Hindi ko alam na o ano na pala na lumabas na yung panubigan. Parang di lang ako makatayo noon, tapos nung ano po ko, dire-diretso siya, ayun na po pala yun, yung Parang sumabay na po siya doon na hindi po namin alam. Tapos, doon po, that day po, after po nun sa clinic, pinadiretso na po kami sa hospital, sa doktor para emergency cesarean na po talaga yung bata kasi in any hours or minutes po na natitira, pwede pong mawala po yung buhay ng bata. Para po kasi sa akin, mas gusto ko po normal delivery. Kaya lang itong nangyari po, na emergency CS po, kasi wala pong hilab na kahit ano. Kahit nandun na po kami sa ospital, nilalagyan po nila ako ng pampahilab, tinuturukan, tsaka nilalagyan po yung wala po talaga ayaw. Ayaw humilab po ng tiyan ko. Tsaka yung beat niya naman po, bumababa na. Kaya parang, ayun po, pinag-decide na po si Joshua tsaka ako kung, ayun na nga, Emergency cesarean. emergency CS na po. Ngayon, si Zach ay isang malusog na bata at gaya ng mga magulang niya, isang deboto na rin siya ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa edad na 3. Para kay Joshua, napaka-generous ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa pagbibigay ng biyaya. Pero sa tingin niya, kailangan lang na may matutunan tayo. At ang kanyang mensahe sa mga kapwa deboto, Sa totoo lang po, ang pagsubok ay hindi kailanman negatibo sa ating buhay. Kumbaga, kung ano man maging resulta po nito, lalo na kung negatibo, ay parte po ito ng buhay natin. Kumbaga, ito po ay magiging istorya sa atin, sa buhay nating, sa pagdedebosyon natin sa Poong Jesus Nazareno, na ito po ay parang hagdan o yapak papunta sa biyaya na makukuha natin sa Poong Jesus Nazareno. Dahil, kagaya nga po na sinabi ko kanina, hindi po lahat ibibigay ng Nazareno yun, lahat ng biyaya na hinihiling natin, lahat ng mga kahilingan, hindi po niya ibibigay yon kasi wala po tayong matututunan sa mga biyaya na yun. Kumbaga, kailangan po natin itong paghirapan, pagsumikapan, at makikita po natin yung mensahe na Poong Jesus Nazareno po doon. At ang mensahe ko lang din po sa mga kapwa deboto natin ay manalig sa kanyang, manalig tayo sa ating pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno. At lahat ng mga negatibo na nangyayari sa ating buhay ay parte po yun ng, kumbaga, progress natin sa biyaya at biyaya ng Poong Jesus Nazareno para sa atin. Kung mayroon po kayong mga kwento ng himala na nais ibahagi sa amin, maaari kayong mag-email sa anghimala ng Poong Jesus Nazareno @gmail.com. Pakiiwan na rin po ang inyong mga telepono para mas madali namin kayong makontak.